Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Nako po! May laglagang nangyari. Diba? Kanina, binalita ni Senator Robin Padilla na 5 na ang pumirma para maialis itong contempt ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado at hindi na siya aristuhin. Nako, nilaglag ni Senator J.V. Ejercito. Withdraw his signature on the document. Ay nako, anong nangyari mga kabibig? Para yatang walang, ang tawag dito, walang palabra de honor or walang paninindigan or hindi marunong tumindig. Ay, Leni Robredo, tindig tayo. Natatawa ang mga netizen ngayon kay Senator J.V. Ejercito kasi parang naramdaman nila na una, pumirma ka, ngayon nag-withdraw. So it means hindi stable yung decision mo. So it means how much more na ikaw isang senador tapos ganito yung attitude mo at hindi ka marunong, tawag dito, stand on the ground on your decision. Paano na lang ang Pilipinas kung ikaw maging presidente? Nako mga kabibig, grabe. Oo, at ito ang kanyang komento ha. Ito Ito yung sabi ni Senator J.V. Ejercito. Dear Senator Padilla, greetings of peace after thorough contemplation. So it means kung pumirma ka, hindi ka nag-contemplate, hindi ka nag-reflect, agad-agad pumirma ka. Ito, I would like to respectfully inform you of my intention to withdraw my signature affixed in a document objecting against the contempt order directed towards the kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. Serious allegations of rape during the last committee hearing of the Senate Committee of Women, Children, and Family Relations and Gender Equality have prompted me to carefully review the facts. So it means yung pirma ka, hindi mo na-review. So what pushed you to pirma on the first time? So second time, kasi nag-trending na si Robin Padilla, marami nag-bash kay Robin Padilla, kay Amy Marcos, at baka masali ka na ibabash ng mga tao, which is nasali ka talaga for few hours, at marami nagsasabi na, itong 5 senador na ito ha, tandaan nyo, pag tatakbo uli, huwag iboto, kasi iboboto nila si Kibuloy. Parang natakot ka yata. Well, in fact, marami ang mga netizen na nasasabi, lalo na ang supporters ni Pastor Apollo Kibuloy, na itong 5 sana ang kanilang paboritong senador. Ngayon nilaglag mo sila, nako po, delikado na ito. Yun na nga mga kabibig. Panoorin natin si Senator Robin Padilla na sabi ni Senator Robin Padilla, iwan na sa korte yung tungkol kay Kibuloy. Giit ni Senador Padilla na ang korte ang tanging nararapat na mag-imbestiga at magparusa, kaya dapat hayaan na lamang dito ang kaso ni Pastor Kibuloy, which is totoo naman. Diba? Kung may hatol na, dito pa niya mainam na gumawa ng batas kung talagang ito ay in aid of legislation. Which is totoo naman ang punto ni Senator Robin Padilla. What's the point of calling Pastor Kibuloy para sa Senate hearing para gawing piyesta? Para pag-usapan? Diba? Ang kaso ni Pastor Kibuloy, this is not public case. Well, in fact, it's people of the Philippines versus Pastor Apollo Kibuloy. Pero may karapatan naman si Pastor Kibuloy na humindi or ayaw pumunta sa Senate hearing. Diba? Tama talaga si Senator Robin Padilla na iiwan na lang sa korte. Let the court decide, investigate, at kung makita ng korte na nagkasala si Kibuloy due to a lot of evidence presented, di makulong. Diba? Ay, nakaw mga kabibig, panoorin nyo to. Ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo, hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor.
Hindi yon, walang ganong klaseng hiwalay yon. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang parang masyadong magastos ba sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta at papunta na to hindi na, wala na kay pastor yung, pupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Siguro, pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. At ito ang mga komento ng mga netizen na natawa sa pag-withdraw ni JV Ejercito. Sabi ng ilang netizen, takot ka lang JV Ejercito na hindi ka ma-elect ulit. Was it really facts and testimonies that made him change his position? Did he conscience bother him? Or was it an innocent public clamor that made him realize it was a bad move? Ito pa. The question is, why did he hastily decide to put his signature in that objection without considering those facts sabi nila. Well, at least, nag-withdraw ng kanyang signature, ayun, binawi kasi natakot sa mga tao. Means that public sentiments and clamor still work. Balit ulit sa pagiging the good one. Ay, hirap. We still have the power as citizen daw. Sobrang kapal na talaga ng pagmumukha ng mga hindi nag-withdraw sa kanilang signature. Yun ang sabi ng mga ilang netizen. This is proof na may bayag si JV Ejercito. Paano maging may bayag si JV Ejercito? Pumirma nga tapos ni-withdraw. Ang may bayag at talagang pinaninindigan nila na tama ang kanilang desisyon na pumirma sina Senator Bongo, Cynthia Villar, Marcos at Robin Padilla. Itong apat na to, ito yung may bayag. Ito yung senador talagang I have to stand on my ground. Pinaninindigan ko talaga to. 'Di ba? Kundi pa siya nabash, kaloka talaga itong JV Ejercito na ito. Di ko napapansin yung objection niya noong una. Ang importante, di makuha ang 8 signatures. Kasi duda ako sa korte, ang daming pwedeng magkampihan dyan. Sabi ng mga senador kaibigan system, pag sa Senado at the very least, malaman ng tao ang totoo. So, ang tao talaga mahilig sa teleserye. Mahilig sa mga kadramahan. Di ba yung mga ganon? Nako, maghintay-hintay tayo sa mga latest updates kung sino na naman ang mag-withdraw na kailang signature or merong madagdag ba na signature. Kasi kailangan ng ilan ba? 8 signature or basta 8 yata. Maghintay tayo mga kabibig, but I'm sure with a divine intervention, malalaman talaga natin kung ano ang katotohanan. Yan lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Oo, today, ang sakit ng tiyan ko, I have diarrhea. Pero I have to do vlog for all of you para sa latest updates. Bye!